Paano inaresto ng Amerika si Maduro, ang presidente ng Venezuela? Sa katunayan, bago pa mahuli si Nicolas Maduro ng mga sundalong Amerikano noong January 3, 2026, ilang buwan munang tumindi ang problema sa pagitan ng Venezuela at United States. Para maintindihan kung bakit umabot sa military operation ang lahat, kailangang bumalik sa mga pangyayari noong 2025. Matagal nang may problema ang relasyon ng dalawang bansa. Si Maduro ay naging presidente ng Venezuela noong 2013. Pero pagkatapos ng presidential election noong July 2024, lalo pang lumaki ang gulo. Idineklara ng Election Authority ng Venezuela na nanalo si Maduro, pero hindi inilabas ang kumpletong resulta mula sa bawat voting center. Sinabi naman ng opposition na ang kanilang kandidato na si Edmundo Gonzalez ang totoong nanalo. Kinuwestiyon din ng ilang international observers at bansa ang official result. Hindi kinilala ng United States si Maduro bilang lehitimong nanalo sa eleksyon. Pagsapit ng 2025, hindi na eleksyon lamang ang problema ng Washington kay Maduro. Matagal na rin siyang inaakusahan ng US government ng pagiging konektado sa drug trafficking. Itinanggi naman ni Maduro ang mga paratang at sinabi niyang gusto lamang siyang alisin ng Amerika sa pwesto. Isa rin sa mga grupong madalas banggitin ng Trump administration ng Tren de Aragua, isang Venezuelan criminal gang na kumalat na rin sa ibang bansa. Sinabi ng Trump administration na may koneksyon ng gang sa government ni Maduro. Pero isang US intelligence assessment ang nagsabing walang sapat na basehan para sabihing direktang pinamamahalaan ng government ni Maduro ang mga kilos ng Tren de Aragua. Noong September 2, 2025, biglang naging mas seryoso ang sitwasyon. Inanunsyo ni President Donald Trump na sinalakay ng US military ang isang bangka mula Venezuela sa Caribbean Sea. Ayon sa Trump administration, may dala itong illegal drugs at konektado sa Tren de Aragua. 11 na tao ang namatay. Ito ang unang kilalang strike matapos magpadala ang Amerika ng mas maraming warship sa Southern Caribbean. Hindi natapos sa isang bangka ang operasyon. Sa mga sumunod na buwan, paulit-ulit na sinalakay ng US military ang mga bangkang pinaghihinalaang ginagamit sa drug trafficking sa Caribbean at Pacific. Pagsapit ng katapusan ng December, mahigit 30 strikes na ang naisagawa at hindi bababa sa 110 katao ang namatay. Sinabi ng Trump administration na kailangan ang mga strike para pigilan ang pagpasok ng illegal drugs sa United States. Pero naging kontrobersyal ang paraan ng operasyon. Hindi palaging inilalabas sa publiko ang buong ebidensya tungkol sa laman ng mga bangka at pagkakakilanlan ng mga taong sakay. May mga legal experts at human rights groups din na nagtanong kung legal ba ang paggamit ng military force laban sa mga pinaghihinalaang drug trafficker sa dagat. Habang dumarami ang strikes, dumarami rin ng American warships at military aircraft sa Caribbean. Para kay Maduro, malinaw na hindi na simpleng anti-drug operation ang nangyayari. Sinabi niyang ginagamit lamang ng Washington ng drug trafficking bilang dahilan para takutin ng Venezuela at alisin siya sa pwesto. Sa mga public event, paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw ng Venezuela ng giyera. Noong November 21, sumali siya sa isang student event sa Caracas kung saan nagsalita siya tungkol sa kapayapaan at sumayaw sa harap ng crowd. Pero sa mismong araw na yon, may mas seryosong nangyayari sa likod ng public appearance ni Maduro. Nag-usap sa telepono sina Trump at Maduro. Ayon sa Reuters, humingi si Maduro ng paraan para makaalis sa Venezuela kasama ang kanyang pamilya kapalit ng ilang kondisyon, kabilang ang legal protection at pagtanggal ng ilang sanctions. Hindi tinanggap ni Trump ang karamihan sa mga hinihingi. Binigyan umano si Maduro ng 1 linggo para umalis, pero hindi ito nangyari. Habang hindi nagkakaroon ng kasunduan, lalo pang lumakas ang pressure ng Amerika. Noong December, nagsimula ng pigilan at kumpiskahin ng United States ang ilang oil tanker na konektado sa Venezuelan oil trade. Nagutos din si Trump ng blockade laban sa mga sanctioned oil tanker na papasok o lalabas ng Venezuela. Tinawag naman ng government ni Maduro na illegal at parang piracy ang ginagawa ng Amerika. Mahalaga ang oil dahil dito pangunahing kumikita ang Venezuela. Mayroon din itong pinakamalaking proven oil reserves sa mundo. Kaya habang sinasabi ng Trump administration na drug trafficking at national security ang pangunahing dahilan ng pressure, paulit-ulit namang sinasabi ni Maduro na ang tunay na gusto ng Amerika ay kontrolin ang oil ng Venezuela. Sa gitna ng tensyon, patuloy na nagpapakita si Maduro sa publiko na parang kalmado siya. Noong December, nakita siyang kumakanta at sumasayaw sa mga event habang sinasabing ayaw niya ng giyera sa United States. Pero habang ginagawa niya yon, palapit ng palapit ang military pressure sa kanyang government.
Pagsapit ng huling araw ng 2025, sinusubukan pa ring ipakita ni Maduro na posible ang isang kasunduan. Sinabi niyang handa ang Venezuela na makipagtulungan sa United States laban sa drug trafficking. Bukas din aniya ang bansa sa American investment sa oil industry, tulad ng ginagawa na ng Chevron. Pero sa puntong iyon, hindi na lamang sanctions, drug boats at diplomatic threats ang nakapaligid sa Venezuela. Malaking puwersa ng US military ang nakapwesto na sa rehiyon at ilang araw na lamang ang natitira bago gawin ng Amerika ang operasyong tuluyang mag-aalis kay Maduro sa kapangyarihan. Sa kabila nito, kahit bukas pa si Maduro sa pakikipag-usap, huli na ang lahat. Noong gabi ng January 2, 2026, ibinigay ni President Donald Trump ang final order para simulan ng military operation laban sa Venezuela. Ilang oras pagkatapos nito, nagsimula ang Operation Absolute Resolve. Ang planong hulihin si Nicolas Maduro at dalhin siya sa United States. Matagal nang pinaghandaan ng Amerika ang operasyon. Ilang buwan bago ang attack, pinag-aralan ng US intelligence ang galaw ni Maduro, ang mga lugar na madalas niyang puntahan, ang kanyang security at ang lugar kung saan siya maaaring matagpuan. Nagsanay din ng American Special Forces gamit ang isang ginayang version ng lugar kung saan inaasahang mahuhuli si Maduro. Layunin nitong maging mabilis ang operasyon at mabawasan ang posibilidad na mabigo ang pagkuha sa kanya. Napakalaki ng puwersang ginamit ng Amerika. Mahigit 150 aircraft mula sa around 20 bases ang kasama sa operasyon. May fighter jets, bombers, helicopters, drones at iba pang support aircraft. Habang papasok ang mga helicopter na may special forces, inatake rin ng US military ang ilang air defense at military target ng Venezuela para mabawasan ang kakayahan nitong pigilan ang operasyon. Bandang 2 o'clock ng madaling araw noong January 3, narinig ang mga pagsabog sa Caracas at mga kalapit na lugar. Isa sa pangunahing target ng American forces ang lugar kung saan naroon si Maduro. Ayon sa mga detalye ng operasyon na inilabas pagkatapos ng attack, sinubukan ni Maduro na makarating sa isang ligtas na kwarto pero naabutan siya ng American forces bago siya tuluyang makapasok. Kasama rin niyang nahuli ang kanyang asawa na si Celia Flores. Mabilis silang inilabas sa lugar gamit ang helicopter. Mula Venezuela, dinala muna sina Maduro at Flores sa isang American warship bago sila dinala sa United States. Kinumpirma ni Trump noong araw ding iyon na nasa kustodya na ng Amerika ang dalawa. Malaking balita ito sa buong mundo. Sa loob lamang ng isang gabi, ang presidente ng Venezuela ay nahuli ng military ng ibang bansa sa loob mismo ng kanyang teritoryo. Para sa Trump administration, isa itong law enforcement at national security operation laban sa isang taong matagal nang nahaharap sa criminal charges sa Amerika. Para naman sa government ng Venezuela at sa mga kritiko ng operasyon, isa itong paglabag sa sovereignty ng Venezuela. Maging ang legalidad ng paggamit ng US military sa ganitong paraan ay naging malaking usapin pagkatapos ng operasyon. Pagdating sa New York, sina Maduro at Flores ay inilagay sa federal custody. Noong January 5, humarap sila sa federal court sa Manhattan. Si Maduro ay nahaharap sa mga kasong kabilang ang narcoterrorism conspiracy at cocaine importation conspiracy. Itinanggi niya ang mga paratang at nagplead siya ng not guilty. Nagplead din ng not guilty si Celia Flores. Sa hearing, sinabi ni Maduro na presidente pa rin siya ng Venezuela at iginiit niyang sapilitan siyang dinala sa United States. Pero ang tanong kung legal ba ang kanyang pagkakahuli at kung mayroon siyang immunity bilang dating head of state ay bahagi na ngayon ng hiwalay na legal battle sa American courts. Pagsapit ng July 2026, itinakda ng federal judge ang pagsisimula ng kanyang trial sa June 2027. Samantala, naiwan ng Venezuela na walang leader. Sa ilalim ng Venezuelan system, si Vice President Delcy Rodriguez ang pumalit bilang acting president. Iniutos ng Supreme Court ng Venezuela na siya ang pansamantalang mamuno habang wala si Maduro at nanumpa siya bilang acting president noong January 5. Hindi ibig sabihin na nawala rin ang buong government ni Maduro. Marami sa dating military at political leaders ay nanatili sa kanilang mga posisyon. Kaya kahit nahuli si Maduro, hindi agad nagbago ang buong sistema ng Venezuela. Ito rin ang dahilan kung bakit naging mahirap hulaan kung magiging tahimik ba ang transition or hahantong ito sa panibagong gulo. Pero may isa pang malaking tanong na agad lumitaw pagkatapos mahuli si Maduro. Bakit umabot sa ganitong kalaking military operation ng Amerika? Ang opisyal na dahilan ng Trump administration ay matagal ng criminal charges laban kay Maduro, drug trafficking at banta ng mga kartel sa United States. Ngunit hindi doon natapos ang usapan. Paulit-ulit ding binanggit ni Trump ang oil ng Venezuela pagkatapos ng operasyon. May pinakamalaking proven oil reserves sa mundo ang Venezuela.
Kaya mabilis na naging bahagi ng debate ang tanong kung gaano kalaki ang papel ng oil sa desisyon ng Amerika. Ang Trump administration ay nagbigay ng malaking diin sa pagkontrol sa direksyon ng Venezuelan oil sector pagkatapos mawala si Maduro sa poder. May isa pang mahalagang bahagi ng strategy ni Trump bago pa man mahuli si Maduro. Noong 2025, nagsimulang tawagin ng kanyang administration na foreign terrorist organizations ang ilang malalaking criminal groups mula Latin America, kabilang ang Tren de Aragua at MS-13. Ang designation na ito ay nagbigay sa US government ng mas malawak na legal tools laban sa mga taong nagbibigay ng tulong o suporta sa mga grupong iyon. Pero hindi automatikong nangangahulugan ang terrorist designation na maari nang gamitin ng military laban sa kanila kahit saan. Nang magsimulang gumamit ang Amerika ng lethal military strikes laban sa mga hinihinalang drug boats, doon naging mas malaki ang legal at political debate. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang dating kampanya laban sa drug trafficking ay nauwi sa isang malaking military operation na nagtapos sa pagkakahuli ng presidente ng Venezuela mismo. Ganun pa man, pagkatapos mahuli si Maduro, isa sa pinakamalaking tanong ay kung may sapat bang legal na basehan ang Amerika para gawin ang operasyon. Sa ilalim ng US Constitution, Congress ang may kapangyarihang magdeklara ng war, pero ang presidente naman ang commander-in-chief ng military. Dahil dito matagal nang may debate sa Amerika kung hanggang saan maaaring gumamit ng military force ang isang presidente nang walang malinaw na approval mula sa Congress. Sa kaso ng Venezuela, walang bagong declaration of war o espesyal na batas mula sa Congress na direktang nagbigay ng pahintulot para sa malaking military operation laban sa bansa. Sinabi ng Trump administration na ang pagkuha kay Maduro ay isang law enforcement operation para dalhin siya sa Amerika at harapin ang criminal charges. Pero dahil gumamit ng malaking military force sa loob ng ibang bansa, maraming lawmakers at legal experts ang kumwestiyon sa paliwanag na yun. Pagkatapos ng operasyon, sinubukan pa ng ilang senador na gumawa ng batas para pigilan si Trump sa karagdagang military action sa Venezuela nang walang approval ng Congress. Ipinakita nito na kahit sa loob mismo ng Amerika, hindi pare-pareho ang pananaw tungkol sa lawak ng kapangyarihan ng presidente sa ganitong sitwasyon. Mahalaga rin dito ang ginawa ng Trump administration sa mga kartel. Noong February 20, 2025, opisyal na inilagay ng United States ang Tren de Aragua at ilang iba pang criminal groups sa listahan ng foreign terrorist organizations. Kapag nasa listahang ito ang isang grupo, mas marami ang pwedeng gawin ng US government para habulin ng pera, miyembro at mga taong tumutulong dito. Pero hindi ibig sabihin na kapag tinawag na terrorist organization ang isang kartel ay automatic nang pwedeng bombahin o salakayin ng military kahit saan. Ibang usapin pa rin ang paggamit ng military force, lalo na kung papasok ito sa teritoryo ng ibang bansa. Dito naging mahalaga ang paratang laban kay Maduro. Matagal nang inaakusahan ng US prosecutors si Maduro at ilang Venezuelan officials na tumulong sa pagpapadala ng cocaine papunta sa United States. Itinanggi ni Maduro ang mga paratang at nag-plead siya ng not guilty matapos siyang dalhin sa New York. May mga taong malapit din sa kanyang pamilya na nasangkot sa drug trafficking. Dalawang pamangkin ng asawa ni Maduro ang nahuli noong 2015 at kalaunan ay nahatulan sa United States dahil sa planong magpasok ng mahigit 800 kilograms ng cocaine. Pero ang kasong iyon ay hindi sapat para patunayang si Maduro mismo ang direktang namamahala sa Tren de Aragua. Kaya nanatiling malaking bahagi ng legal at political debate ang tunay na lawak ng koneksyon niya sa mga kartel. Pero para maintindihan kung bakit napakaraming Venezuelan ang matagal ng galit kay Maduro, kailangang tingnan ang nangyari sa kanilang bansa bago pa dumating ang malaking problema sa Amerika. May panahon na isa ang Venezuela sa pinakamayamang bansa sa Latin America. Napakalaki ng oil reserves nito at malaking bahagi ng kita ng government ay nanggagaling sa pagbebenta ng oil. Noong 1998 nanalo sa presidential election si Hugo Chavez. Nangako siyang gagamitin ang yaman ng bansa para tulungan ng mahihirap. Nang tumaas ng malaki ang presyo ng oil noong early 2000s, dumami rin ang pera ng government. Ginamit ni Chavez ang malaking bahagi ng kita para sa social programs tulad ng healthcare, education, food assistance at housing. Sa mga taong mataas ang presyo ng oil, bumaba ng malaki ang poverty sa Venezuela. Pero may malaking problema sa likod nito. Sobrang umasa ang economy ng Venezuela sa oil. Kulang ang investment at development sa ibang industriya. Kaya habang mataas ang presyo ng oil, maraming programa ang kayang pondohan ng government. Pero kapag bumagsak ang presyo, mabilis ding mawawala ang malaking bahagi ng kita.
Namatay si Chavez noong 2013. Ang kanyang napiling successor na si Nicolas Maduro ang pumalit bilang presidente. Pagkatapos lamang ng halos isang taon, bumagsak ng malaki ang presyo ng oil sa world market. Malaking problema iyon para sa Venezuela dahil halos buong economy nito ay nakadepende sa oil revenue. Pero hindi oil price lamang ang dahilan ng pagbagsak. May matagal ng problema sa corruption, sobrang government spending, price controls, mahina ang ibang industriya at bumababang production ng state oil company. Sa mga sumunod na taon, lalo pang lumala ang shortages ng pagkain at gamot. Bumagsak ang halaga ng pera at nagkaroon ng matinding inflation. Milyon-milyong Venezuelan ang umalis ng bansa dahil sa hirap ng buhay. Lumaki rin ang political protest laban kay Maduro. Kasabay nito naging mas mahigpit ang government laban sa oposisyon. Inakusahan ng United Nations investigators at human rights groups ang security forces ng Venezuela ng torture, arbitrary arrest at iba pang seryosong human rights abuses. Sa mga eleksyon, paulit-ulit ding kinwestiyon ng oposisyon at international observers kung patas ba ang proseso. Kaya matagal bago pa dumating ang military operation ng Amerika, malaki na ang problema ni Maduro sa loob mismo ng Venezuela. Pero hindi nito automatikong sinasagot kung bakit pinili ng Trump administration na gumamit ng ganoong kalaking military force. Isa sa pinaka-obvious na posibleng dahilan ay oil. May pinakamalaking proven oil reserves sa mundo ang Venezuela. Pagkatapos mahuli si Maduro, paulit-ulit na nagsalita si Trump tungkol sa oil ng bansa at tungkol sa pagpasok ng American oil companies sa Venezuela. Nagkaroon din ng malaking papel ang United States sa kung paano hahawakan at ibebenta ang Venezuelan oil pagkatapos ng operasyon. Dahil dito mabilis na sinabi ng mga kritiko ni Trump na oil talaga ang pangunahing dahilan ng pagkuha kay Maduro. Pero mas komplikado ang sitwasyon. Ang United States mismo ay isa na sa pinakamalaking oil producers sa mundo. Hindi rin madaling kunin at gamitin ng karamihan sa oil ng Venezuela. Malaking bahagi nito ay heavy crude, isang uri ng oil na mas mahirap at mas mahal iproseso kaysa sa mas magaan na crude oil. Nasira rin at napabayaan sa loob ng maraming taon ang maraming bahagi ng Venezuelan oil industry. Kaya kahit malaki ang reserves, kailangan pa rin ng bilyon-bilyong dolyar, bagong equipment, workers, at maraming taon para muling mapataas ng malaki ang production. Ibig sabihin mahalaga ang oil sa interes ng Amerika, pero mahirap sabihing oil lamang ang dahilan ng buong operasyon. Mas malawak ang iniisip ng Trump administration tungkol sa Venezuela at buong Latin America. Gusto ng Washington na mabawasan ang drug trafficking papunta sa United States. Gusto rin nitong mabawasan ang malaking migration mula sa mga bansang may political at economic crisis. At gusto ng Amerika na manatiling malakas ang impluensya nito sa Western Hemisphere, ang bahagi ng mundo kung saan kabilang ang North America, Central America, South America at Caribbean. Mahalaga rin dito ang China, Russia at Iran. Sa loob ng maraming taon, naging malapit ang government ni Maduro sa tatlong bansang ito. Nakipagkalakalan ng Venezuela sa China, bumili ng military equipment mula Russia at nakipagtulungan din sa Iran sa ilang economic at energy projects. Para sa Washington, hindi lamang isang mahirap na bansang may problema sa drugs ang Venezuela. Isa rin itong bansang napakalapit sa United States na may malaking oil reserves at malakas na relasyon sa mga pangunahing kalaban ng Amerika. Kaya kapag pinagsama ang lahat, mas malinaw kung bakit naging napakahalaga ng Venezuela sa strategy ng Trump administration. Nariyan ang drug trafficking, migration, oil, political instability at ang lumalaking impluensya ng China at Russia sa rehiyon. Walang isang simpleng dahilan na kayang ipaliwanag ang lahat. At habang sinasabi ng Trump administration na national security at drug trafficking ang nasa sentro ng kanilang desisyon, malinaw ding naging bahagi ng mas malaking plano ang oil at ang kontrol sa direksyon ng Western Hemisphere. Para mas maintindihan ang mas malaking strategy ng Amerika, mahalagang balikan ang isang lumang foreign policy na tinatawag na Monroe Doctrine. Noong 1823, sinabi ni US President James Monroe na hindi na dapat palawakin ng mga bansang European ang kanilang kolonya o pakikialam sa Amerikas. Noong panahong iyon, marami ng bansa sa Latin America ang bagong laya mula sa European rule. Sa madaling salita, ang mensahe ay ganito: ang mga bansa sa Europe ay dapat umiwas sa pakikialam sa Western Hemisphere. Pero noong 1823, hindi pa kasing lakas ng ngayon ang United States. Kaya sa simula, isa lamang itong malaking political warning. Habang lumalakas ang Amerika, nagbago rin ang gamit sa Monroe Doctrine. Pagsapit ng early 1900s, ginamit na ito para ipakita na gusto ng United States na magkaroon ng malaking impluensya sa Latin America at Caribbean.
Sa loob ng sumunod na maraming dekada, ilang beses ding nakialam ang Amerika sa mga bansa sa rehiyon. Kabilang dito ang military operations, suporta sa ilang governments, at pressure laban sa mga leader na itinuturing nitong banta sa US interest. Pagsapit ng second Trump administration, muling binigyang diin ang ideyang ito. Sa National Security Strategy na inilabas noong December 2025, malinaw na sinabi ng Trump administration na gusto nitong palakasin ang impluensya ng United States sa Western Hemisphere. Tinawag nito ang bagong approach na Trump Corollary sa Monroe Doctrine. Simple ang idea. Gusto ng Amerika na manatili itong pangunahing security at economic partner ng mga bansa sa North America, Central America, South America at Caribbean. Gusto rin nitong pigilan ang malalaking kalabang bansa tulad ng China at Russia na magkaroon ng mas malaking kontrol sa mahahalagang ports, energy projects, military facilities, telecommunications at iba pang strategic assets sa rehiyon. Dito mas nagiging malinaw kung bakit napakahalaga ng Venezuela. Malapit ito sa United States. Napakalaki ng oil reserves nito. At sa loob ng maraming taon, naging malapit ang government ni Maduro sa China at Russia. Kaya mula sa pananaw ng Washington, ang Venezuela ay hindi lamang problema tungkol sa drugs o eleksyon. Bahagi rin ito ng mas malaking laban kung sino ang magkakaroon ng mas malakas na impluensya sa Western Hemisphere. Hindi ibig sabihin na ang Monroe Doctrine mismo ay nagbibigay ng legal na karapatan sa Amerika na salakayin ng ibang bansa. Foreign policy principle ito, hindi batas na nagbibigay ng automatic permission para gumamit ng military force. At yan ang dahilan kung bakit naging kontrobersyal ang pagkakahuli kay Maduro. May mga Venezuelan na natuwa nang mawala siya sa poder. Marami sa milyon-milyong Venezuelan na nakatira na sa ibang bansa ang matagal nang umalis dahil sa economic crisis at political repression. Pero mayroon ding supporters si Maduro sa loob ng Venezuela. Pagkatapos ng kanyang pagkakahuli, nagkaroon ng mga rally na humihiling na ibalik siya. Mahirap sabihin na iisa lamang ang opinyon ng buong Venezuelan population. Mahirap din sukatin ng eksakto ang tunay na public opinion sa isang bansang matagal nang may problema sa political freedom at takot sa government retaliation. Samantala, patuloy naman ang kaso ni Maduro sa United States. Nahaharap siya sa federal charges na kabilang ang narco-terrorism conspiracy at conspiracy to import cocaine. Itinanggi niya ang mga paratang at nag-plead ng not guilty. Isa sa mga pangunahing depensa niya ay ang paraan ng kanyang pagkakahuli. Ayon sa kanyang lawyers, nilabag ng Amerika ang international law nang kunin siya gamit ang military force sa loob ng Venezuela. May isa pang malaking issue, head of state immunity. Sinasabi ni Maduro na siya pa rin ang lehitimong presidente ng Venezuela noong siya ay nahuli. Kung tatanggapin iyon ng court, maaring magkaroon ng epekto sa tanong kung protected ba siya bilang head of state. Pero hindi kinikilala ng US government si Maduro bilang lehitimong presidente noong panahon ng operasyon. Kaya magiging malaking legal battle ang tanong tungkol sa kanyang immunity. Hindi pa tapos ang usaping ito. Pagsapit ng July 2026, itinakda ng federal judge ang trial ni Maduro at Cilia Flores para magsimula sa June 1, 2027. May historical example din na madalas ikumpara sa kaso ni Maduro. Noong December 1989, sinalakay ng United States ang Panama sa Operation Just Cause. Isa sa pangunahing target ang leader nitong si Manuel Noriega. Nahaharap din si Noriega sa drug trafficking charges sa United States. Matapos ang invasion, nagtago siya sa Vatican Diplomatic Mission sa Panama City. Kalaunan sumuko siya noong January 3, 1990. Dinala si Noriega sa United States at nilitis sa federal court. Sinubukan niyang questionin ang legalidad ng kanyang pagkakahuli at ang military invasion, pero hindi nito napigilan ng criminal case laban sa kanya. Noong 1992, nahatulan si Noriega sa drug trafficking at iba pang charges. May isa pang mahalagang US Supreme Court case na nakakaapekto sa ganitong issue. Sa United States versus Alvarez Machain noong 1992, sinabi ng Supreme Court na ang sapilitang pagdala sa isang defendant mula sa ibang bansa ay hindi automatic na dahilan para mawala ang jurisdiction ng American Court. Pero hindi ibig sabihin nito na legal na agad. Sa international law ang bawat military capture sa ibang bansa. Magkaibang tanong ang dalawang bagay. Maaring sabihin ng isang US court na maaari nitong litisin ang isang defendant habang hiwalay namang pinagtatalunan kung nilabag ba ng government ang international law para makuha ang taong iyon. Yan mismo ang isa sa pinakamalaking issue sa kaso ni Maduro. Pagkatapos ng kanyang pagkakahuli, maraming bansa at legal experts ang nagtanong kung pwedeng pumasok ang isang malakas na bansa sa teritoryo ng ibang sovereign state.
at kunin ng leader nito nang walang pahintulot ng bansang iyon o ng United Nations Security Council. Sinabi ng Trump administration na national security, drug trafficking at self-defense ang dahilan ng operasyon. Pero sinabi naman ng mga kritiko na maaring gumawa ito ng mapanganib na president. Kung gagamitin din ng ibang malalakas na bansa ang parehong dahilan, maaaring mas maging madali nilang bigyang katwiran ang military action laban sa mga leader ng mas mahihinang bansa. At dito makikita kung bakit mas malaki ang issue kaysa kina Trump at Maduro. Pagkatapos mawala si Maduro, hindi rin automatic na naging stable ang Venezuela. Si Delcy Rodriguez ang naging acting leader, habang nanatili sa kanilang mga posisyon ang marami sa dating officials at security forces ng government. Kasabay nito, nagsimulang magkaroon ng mas malapit na pakikipag-ugnayan ng bagong leadership sa United States. Unti-unti ring binago ng Washington ang ilang sanctions at binuksan ang mas malaking pagkakataon para sa foreign investment sa Venezuelan oil at gas industry. Pero hindi pa rin malinaw kung saan hahantong ang Venezuela. Posibleng magkaroon ng mas bukas na political system at mas malayang eleksyon. Posible ring manatili ang malaking bahagi ng dating power structure kahit wala na si Maduro. At posible ring maging mas dependent ang bagong government sa United States. Kaya mahirap ilagay sa isang dahilan lamang ang buong kwento. Hindi lamang drugs ang dahilan. Hindi rin sapat na sabihin na oil lamang ang dahilan. Kasama sa mas malaking picture ang migration, security, drug trafficking, oil, political stability at ang kompetisyon ng Amerika laban sa China at Russia para sa impluwensya sa Western Hemisphere. Sa National Security Strategy mismo ng Trump administration, malinaw ang layunin nitong gawing pangunahing economic at security partner ang United States sa rehiyon at pigilan ang mga kalabang bansa na magkaroon ng kontrol sa mahahalagang assets. Kaya ang pagkakahuli kay Nicolas Maduro ay hindi lamang pagtatapos ng isang political career. Isa rin itong malaking pagsubok sa kung hanggang saan maaring gamitin ng United States ang military power nito para protektahan ang sarili nitong security at political interests. Para naman sa Venezuela, mas mahalaga ang susunod na mangyayari. Ang tunay na sukatan ng pagbabago ay hindi lamang kung sino ang nasa presidential palace. Mas mahalaga kung magkakaroon ba ng tunay na malayang eleksyon, mas maayos na economy, mas ligtas na buhay, at government na may pananagutan sa sarili nitong mga mamamayan. Dahil kahit nahuli na si Maduro, ang pinakamalaking tanong tungkol sa Venezuela ay hindi pa nasasagot. Sino ang tunay na magdedesisyon sa kinabukasan ng bansa? Ang mga Venezuelan mismo o ang mga mas makapangyarihang bansang may sariling interes dito?